Sa mga misteryosong kasong ito na nawawalang tao, ang CCTV footage ang nagbibigay ng iiwan sa mga tanging pahiwatig na maaaring makatulong para maibalik ang nawawalang tao sa kanilang tahanan. Kahit ilang buwan o ilang taon nang nawawala, may mga mahal sa buhay na patuloy naghihintay sa kanilang pag-uwi. Numero 10. Ilan sa mga pinakakakaibang modernong kaso ng nawawalang tao ay yung mga tila nagawang umiwas sa lahat ng CCTV bago biglang naglaho na parang bula. Maaring iyon ang nangyari kay nawawalang Mark Kinson. Bagamat isang panandaliang pagkakakita sa kanya ang maaaring magbigay ng pahiwatig kung ano ang nangyari sa kanya. Si Mark ay 50, 3 taong gulang nang siya, ay nawala ng walang bakas noong Enero 31, 2025. Nang muling humingi ng impormasyon ang pulisya makalipas ang 1 taon ng pagkawala niya, kaunti lang ang bagong detalye tungkol sa nangyari sa kanya. Kaunti lang ang detalye sa kaso ni Mark at di malinaw kung may dagdag na impormasyon sa kanyang pagkawala. Huling namataan si Mark na naglalakad malapit sa bahay ng mga magulang niya sa Clyn Comtawe, Cardiff, bandang alas 9:45 hanggang alas 10 ng gabi. Hindi tiyak kung sino talaga ang nakakita kay Mark at hindi rin alam kung ano ang kalagayan niya nung panahon ng kanyang pagkawala. Ang pinakatiyak na huling ulat ng pagkakita sa kanya ay nagsabing siya ay nasa Captain's Walk papunta sa direksyon ng Bronson Crescent. Dadaan si Mark sa maliit na damuhan na may daan para sa naglalakad. Residential pareho ang dalawang lugar, kaya kakaunti lang ang CCTV footage na pwedeng suriin ng pulisya. Matapos mawala si Mark, tinignan ng pulisya anumang CCTV footage na nakita sa lugar. Nagsagawa rin ng paghahaluog sa mga huling lokasyon ni Mark, pati sa damuhan at kumpol ng puno sa paligid na maaaring mapagkublihan ng isang taong napahamak. Ngunit walang anumang bakas ni Mark o ng alinman sa kanyang mga gamit o natagpuan. Nanawagan ang pulisya sa sinumang posibleng nakakita sa kanya. Maraming ulat ang natanggap pero wala pang nakumpirmang siya ang nawawalang lalaki. Sumama si Angela, asawa ni Mark, sa pulisya sa paghingi ng impormasyon. Ipinakita ng pulisya kay Angela ang mga posibleng CCTV footage para sa investigasyon. Isa lang dito ang hindi nila maalis sa mga posibilidad. Ipinapakita rito ang lalaking naglalakad gabing-gabi habang dumaraan sa tapat ng gasolinahan ng Texaco. Nakita ang lalaki mula sa malayo, nakatalikod sa camera. Dahil sa madilim niyang kasuotan, hirap makita kung si Mark na iyon at hindi rin makumpirma ni na Angela at ng pulisya. Nagganap ang pagkakita noong Pebrero 2 ilang araw matapos huling makita si Mark sa St. Mellons, Cardiff. Kung si Mark na ito, dumami pa ang tanong kung saan siya napunta sa mga araw sa pagitan yon at paano siya di nakita sa camera. Mas mahalagang malaman kung saan nagpunta si Mark matapos siyang mawala sa camera. Sa anibersaryo ng panawagan ng impormasyon, hindi nabanggit ang CCTV footage. Ayon sa pamilya ni Mark, normal ang kanyang pamumuhay at wala silang nakikitang dahilan para gugustuhin niyang mawala. May taas siyang 5 talampakan at 7 pulgada at huling nakita suot ang asul-abong hooded tracksuit at puting Puma na sapatos na may berdeng detalye. Ang sinumang may impormasyon tungkol sa kaso ay hinihiling na makipag-ugnayan sa South Wales Police sa pamamagitan ng kanilang website na southwalespolice.uk o tumawag sa 100 at 11 banggitin ang reference number na 2,500,000,000 33,900 at 49. Bilang siyang. Umalis si Peter Edwards sa kanilang bahay sa Scone, Scotland at inasahan ng pamilya niyang babalik siya agad. Pero makalipas ang halos 10 taon, misteryo pa rin kung saan siya pumunta noong araw na iyon. Si Peter ay kilala at mahal ng maliit na komunidad sa Scone. Pastor siya ng Perth Christian Fellowship na tinulungan niyang itatag noong dekada 80. Nagtrabaho siya sa tindahan ng aklat ng simbahan at kilala sa pagiging mabait at palakaibigan. Madalas siyang nakikipag-usap sa customers sa trabaho. Walang problema sa kanyang buhay kaya hindi inaasahan ang pagkawala niya. Noong Nobyembre 1, 2016 ng umaga, umalis si Peter sa bahay at sinabing papasok siya sa trabaho. Ngunit sa halip, iniwan ng 65 taong gulang na lalaki ang kanyang mga susi sa pintuan ng kanilang bahay at umalis. Sumakay siya ng bus numero 7 papuntang Perth at bumaba ng 7:43 ng umaga malapit sa Lovat Hotel.
Hindi siya pumasok sa hotel at naglakad na lang papunta sa sentro ng lungsod. Pamilyar si Peter sa Perth. May cafe sa lungsod na sinusuportahan ng simbahan at madalas puntahan ni Peter. Pero hindi siya tumigil doon ng araw na yon. Bumaba siya ng bus sa Aberdeen tanghali, nagtagal ng 2 oras sa lungsod at sumakay ng Expito bus papuntang Stonehaven ng 2:00 ng hapon. Sa bus na ito nakunan ang nawawalang si Peter ng huling mga kuha sa CCTV. Sa footage, mag-isa siyang may dalang maliit na bag at payong. Walang kakaiba sa footage, maliban sa iyon ang huling beses na nakita si Peter. Bumaba siya ng bus ng 3:20 na at tila naglaho na lang na parang bula. Pero sa puntong ito, sa isang hapon ng Nobyembre sa Scotland, malapit na ang paglubog ng araw at huli na para sa sinuman na dumating sa Stonehaven para sa isang maghapong pamamasyal. May dala ng bag si Peter pero mukhang hindi ito sapat para sa isang gabing pananatili. Nang hindi umuwi si Peter ng gabing iyon, nakipag-ugnayan ang pamilya niya sa pulisya. Doon nila nalaman ang kakaibang ruta ng bus na sinakyan niya. Posibleng dumiretso mula Perth sa Stonehaven, pero may dahilan kung bakit si Peter ay napunta sa Aberdeen. 2 oras siyang nagtagal sa Aberdeen, pero walang impormasyon kung ano ang ginawa niya sa panahong yon. Mukhang may ilang oras ding pagitan mula nang dumating si Peter sa Perth at bago siya umalis para makarating sa Aberdeen bandang tanghali. Gumamit ang pulisya ng helicopter at asumpang amoy sa paghahanap sa nawawalang lalaki. Hindi nakakuha ng anumang amoy ang mga aso sa hintuan ng bus kung saan alam na roon bumaba si Peter. Sabi ng pamilya niya, hindi kilala ni Peter ang Stonehaven at walang malinaw na dahilan para pumunta siya roon. Isa sa mga tiyura ay gusto niyang talikuran ang dating buhay sa hindi alam na dahilan. Akala ng pamilya niya na baka pinakulayan niya ang buhok o inahit ang balbas kaya nag-iba itsura niya. Maaring may naghihintay din sa kanya sa isang sasakyan sa Perth na siyang magpapaliwanag kung bakit walang nakatunton sa amoy niya. Patuloy na nag-aalala ang pamilya at umaasa silang madulutas ang misteryo sa pagkawala ng kanilang mahal sa buhay. Si Peter ay 5 talampakan at 10 pulgada ang taas, payat, manipis ang buhok, kalbo at may puting balbas. Huli siyang nakita na suot ay maitim na pantalon, itim na jacket, maitim na sapatos at kulay abong bini. Maaring tumawag sa Police Scotland sa 100 at isa o Missing People Charity sa 100 at 16,000 ang may impormasyon tungkol sa kaso. Numero 8. Si Damien Vernon ay 32 taong gulang nang siya ay biglang nawala na parang bula. Iniwan ang kanyang mga maliliit na anak at isang pamilyang magkakalapit. Matapos ang mahigit 1 dekada, hindi pa rin alam ng pamilya niya kung ano ang nangyari sa kanya. Umalis si Damien sa bahay nila sa Bridlington, England noong Disyembre 8, 2014 dala ang kotse ng kasintahan para bumili ng sasakyan mula sa isang tao sa Sheffield. Nakilala na ni Damien ang taong ito noon at walang palatandaan na may kaugnayan siya sa pagkawala. Ang huling kumpirmadong pagkakakita sa nawawalang ama ay sa isang bangko sa Bridlington. Nakuha sa CCTV si Damien bandang 2:15 ng hapon. Relaxed at nakangiti siya habang kausap ang cashier. Naniniwala ang pulisya na umalis siya ng Bridlington hindi nagtagal pagkatapos noon. Dapat diretso lang ang biyahe, ngunit sa di malinaw na dahilan, lumihis si Damien sa ruta. Natunton ng pulisya ang ruta niya sa ilang A-roads, kabilang ang paghinto sa isang BP filling station sa A645. Sa huli, nakarating siya sa Wakefield, mga 1.5 oras ang layo. Kung dumaan siya sa Wakefield papuntang Sheffield, hindi sana hahaba ang biyahe, pero hindi na natapos ni Damien ang paglalakbay. Nagpunta siya sa residential area, huminto sa Sycamore Street. Iniwan ang sasakyan at nakitang naglakad sa eskinita sa pagitan ng mga bahay. Nang hindi umuwi si Damien ng gabing iyon, alam na ng pamilya niyang may mali. Hindi niya ugali ang lumiban sa hapunan ng pamilya. Kinabukasan, iniulat ng ina niya na nawawala siya at nagsimula ang paghahanap. Hindi nagtagal at natagpuan ang Vauxhall Corsa na minamaneho ni Damien. Ngunit mas lalo lang itong nagdulot ng maraming tanong kaysa sagot. Nahanap ang sasakyan malapit sa Ilog Calder, kaya lumitaw ang hinalang baka napunta sa tubig ang nawawalang lalaki.
Malawakang paghahanap sa ilog na umabot ng 35 milya ang ginawa, ngunit walang bakas ni Damien o palatandaan ng nangyari sa kanya. Pagsapit ng Hunyo ng sumunod na taon, nabawasan ang investigasyon dahil walang bagong lead. Walang nakakaalam kung bakit titigil si Damien sa Wakefield. Kung may plano siyang makipagkita ron, hindi kailanman lumantad ang taong yon. Sabi ng pulisya, walang ebidensyang may ibang sangkot sa pagkawala niya. Ngunit naniniwala ang anak niyang babae na may isang taong may alam na makakatulong sa investigasyon. Sa ika-10 anibersaryo ng pagkawala, naglabas ng CCTV footage ang pulisya mula sa bangko para makahanap ng bagong palatandaan. Humihingi pa rin ng impormasyon ang pulisya at pamilya ni Damien. Si Damien ay 6 na talampakan payat at may maikling kulot na mapusyaw kay yumangging buhok. Nakunan sa CCTV ang suot niyang mga damit nung nawala siya. Ang sinumang may impormasyon tungkol sa kasong ito ay maaaring makipag-ugnayan sa 100 at isa banggitin ang log 100 at 25 ng ika-2 ng Disyembre 2024 o tumawag sa Crime Stoppers sa 0800-555-111. Numero 7. Sa loob ng ilang araw noong Hulyo ng 2011, ang 29 na taong gulang na si Maria Cash ay naglakbay ng pabigla-bigla sa pagitan ng iba't ibang lungsod sa Argentina. Ang ilan sa kanyang mga galaw ay nahuli sa CCTV, pero kung ano talaga ang nangyari matapos siyang mawala sa paningin ng kamera sa huling pagkakataon ay nananatiling misteryo. Nagsimula ito bilang isang simple at biglaang biyahe para bisitahin ang isang kaibigan. Huling nakita siya ng pamilya noong Hulyo 4, sumakay ng bus mula Buenos Aires papuntang Jujuy. May dala siyang maleta, backpack at 7 pesos. Imbis na tapusin ang biyahe sa iisang bus, bumaba siya sa Rosario de la Frontera kinabukasan ng umaga dahil hindi niya nagustuhan ang pakiramdam sa bus. Dahil sa prepaid bus ticket mula sa kaibigan, nakarating si Maria sa Jujuy 2 araw matapos siyang umalis. Sa kasamaan pala, hindi pa tapos ang biyahe. Hindi siya nakarating sa bahay ng kaibigan niya. Sinububan niyang pakiusapan siya o ang kapatid niyang babae na sunduin siya sa istasyon ng bus, pero pareho silang abala. Nang hapon na iyon, tumawag siya sa pamilya niya sa Buenos Aires gamit ang payphone para humingi ng pera at sabihing masama ang pakiramdam niya. Huling usap nila, sinabi niyang pupunta siya sa Salta. Gabing iyon, huli nang dumating si Maria sa Salta. Sa CCTV, makikitang naglalakad siyang mag-isa na may backpack at wala na ang maleta na bitbit niya sa bus. Noong 1:15 ng madaling araw ng Hulyo 7, nagpunta siya sa ospital sa Salta at sinabing masama ang pakiramdam niya. Hindi niya binigay apelyido niya at nang handa na ang doktor na tingnan siya, wala na siya. Kinabukasan, nagpadala ng mga email si Maria sa mga miyembro ng pamilya na humihingi ng mga numero ng telepono ng mga kaibigan at kamag-anak. Iyon na ang huling beses na may narinig sila mula sa kanya. Humaba pa ng kaunti ang timeline dahil sa CCTV at testimonya ng mga saksi. Nag-hitchhike si Maria sa mga truck papuntang timog. Sabi ng isang driver, tahimik si Maria at parang may kakaibang lagay habang nagbibiyahe. Sinabi niya na balak niyang makipagkita sa isang tao sa hangganan ng Tutsuman, pero walang naitalang naganap na pagkikita. Ang huling driver ay isang lalaking nagangalang Hector Romero. Sinabi niya na inihatid niya siya ng 14 na kilometro at ibinaba malapit sa Defunta Coria Sanctuary sa National Route 34. Ito na ang huling kilalang pagkakataon na nakita si Maria. Ayon kay Romero, may ibang truck doon pero wala nang lumantad na nagsabing isinakay nila si Maria. Iniulat na nawawala si Maria noong Hulyo 8 matapos mawala ng komunikasyon sa pamilya. Ang kanyang kilos sa mga araw bago siya huling makita ay naging pabago-bago at agad na nagsimula ang paghahanap sa kanya. Maaring patunayan ng CCTV footage ang mga kwento ng ilang motorista na nakakita sa kanya noong araw na iyon. Ngunit ang salaysay ni Romero ay hindi lubusang mapatunayan at ilang beses niyang binago ang kanyang kwento. Noong 2024, inaresto si Romero pero ibinasura ang kaso laban sa kanya dahil kulang ang ebidensya. Kahit na biktima si Maria ng krimen ng taong nakilala niya sa daan, hindi pa rin maipaliwanag ang kakaiba niyang kilos bago iyon.
Isang teorya ay nagkaroon siya ng isang uri ng krisis sa kalusugan ng pag-iisip na naging dahilan para siya ay maglakad palayo papunta sa gubat at hindi na muling nakita. Malawak ang investigasyon at may mga lead pero wala itong naging resulta. 15 taon na ang lumipas, ngunit hindi pa rin alam ng pamilya ni Maria ang nangyari sa kanya o paano siya maibabalik. Numero 6. Iniulat na nawawala si David Holland matapos hindi pumasok sa trabaho noong Marso 2022. Lalong naging misteryoso ang kaso dahil sa CCTV footage na natuklasan sa investigasyon. Huling nakita si David noong gabi ng Marso 11, 2022. Tubong Wales si David, ngunit matagal na siyang naninirahan sa New Zealand at kamakailan lang ay nag-apply siya para sa kanyang residency. Nagtatrabaho siya bilang doktor at inilarawan siya ng kanyang ina bilang isang taong may malaking malasakit sa kapwa. Kahit na nakatira siya sa kabilang panig ng mundo, patuloy pa rin ang komunikasyon ni David sa kanyang ina. Nagte-text pa sila ilang araw bago siya nawala. Nabanggit niya na gusto niyang sulitin ang natitirang bahagi ng tag-init sa pagsusurf. Nag-alala rin siya sa pananakop ng Russia sa Ukraine. Hindi alam ng ina ni David na ang mga mensaheng yon na pala ang huli niyang matatanggap mula sa kanya. Huling nakita si David ng mga kaibigan niya. Sinabi niya na maliligo siya sa dalampasigan malapit sa kanilang bahay sa Tauranga. Hindi na ito bago dahil kilala si David na aktibo at mahilig sa outdoor activities. Walang nakapansin na nawawala siya hanggang di siya pumasok kinabukasan. Una, inisip ng mga pulis na pumunta si David para lumangoy o balak niya talagang gawin ito. Magaling daw siyang manlalangoy pero posibleng nagkaproblema pa rin siya sa tubig. Pero ang CCTV na lumabas makalipas ang 1 taon ay nagdulot ng mas maraming tanong. Nakuhanan ng CCTV bandang 8:08 ng gabi nang mawala si David na nagpapakita ng lalaking kamukha niya na naglalakad pahilaga sa tabi ng Sandhurst Drive overbridge. Di sigurado ang pulis kung si David ito, pero suot niya ang mga gamit na nawala mula sa bahay ng doktor, hiking boots, tan na pantalon at madilim na pang-itaas. Ipinakita ng pulis ang pinahusay na footage kay nanay ni David. Kahit nag-iingat ang mga pulis, tiyak ni nanay ni David na anak niya iyon. Walang dahilan para madlakad si David sa direksyong ito kung maliligo lang siya sa dagat. Posible na nagbago siya ng isip at nag-hiking na lang o kaya naman ay may mas kakaibang nangyayari. Dahil sa bagong lead, nagsagawa ng paghahanap ang police at search and rescue team sa Matarapihi at Magatapu. Dumalo rin ang Surf Life Lifesaving NZ, Coast Guard at 100 at 48 volunteer para hanapin si David. Ngunit nabigo silang makahanap ng bakas. Ilang beses nang lumipad sa New Zealand ang ina ni David para maghanap ng sagot tungkol sa anak niya. Tinawag niyang matalino, maraming talento, mahimig sa sports, maalaga, mabait at maunawain si David. Inilarawan si David na may taas na humigit kumulang 5 talampakan at 11 pulgada at may atletikong pangangatawan. Mayroon siyang auburn na buhok at kayumanging mga mata. Ang sinumang may impormasyon tungkol sa kasong ito ay maaaring makipag-ugnayan sa pulisya online sa 105.police.gov.nz at i-click ang update report o tumawag sa 105 gamit ang reference file number 220,000, 320,000, 320,000/200,000/6069. Numero 5. Nang nawala si Denise Jarvis, inasahan ng pulisya at pamilya niyang agad siyang babalik. Lumipas ang mga taon na walang balita tungkol sa kanya at walang anumang palatandaan kung ano ang maaaring nangyari sa kanya. Huling nakita si Denise noong Agosto 3, 2022 malapit sa bahay nila sa Bristol, England. Nakatira siya kasama ang kanyang mga magulang matapos ang kamakailan niyang diborsyo sa kanyang asawa. Sabi ng pamilya niya, nahihirapan si Denise dahil sa mental health issues. Sinubukan nilang tulungan siya, ngunit naniniwala silang ang tanging paraan lang para mangyari iyon ay kung aaminin ni Denise na may problema siya. Nagtalo sina Denise at ang kanyang ama bago siya umalis nung araw ng pagkawala niya. Nag-empake siya ng 5 bag at umalis. Sinabi niya sa mga magulang na magka-camping siya sa Salvie Park para magpalamig. Ilang daang talampakan lang ito mula sa bahay ng kanyang mga magulang. Nag-alala sila pero inasahan nilang babalik siya bukas. Nang hindi umuwi si Denise, hinanap siya ng magulang at inireport sa pulis.
Noon una, inakala ng lahat na babalik agad si Denise at walang naging seryosong investigasyon. Ilang buwan ang lumipas na walang balita sa nawawalang babae bago pinalawak ang investigasyon. Sa paghahanap sa part, nahanap lang ang 2 sa 5 bag ni Denise. Hindi natagpuan ang pitaka niya na may 3,000 libra. Hindi pa rin natatagpuan ang 3 bag hanggang ngayon. Walang natagpuang palatandaan sa Ilog Avon at ibang katubigan sa paligid. Pinuntahan ng mga pulis ang mga kapitbahay at nanggolekta ng security footage mula sa nakapaligid na lugar. Noong panahong iyon, marami ng lugar ang nakapag-record na muli o nagbura ng footage mula pa noong mga buwang nakalipas, noong panahon ng pagkawala. Walang footage ni Denise mula sa gabing nawala siya ang nakita o inilabas. Nakita ng pulis sa security footage noong araw bago siya mawala ang kakaibang kulay abong sleeveless coat na hanggang hita na suot umano ni Denise nang siya'y nawala. Umasa ang pulis na sa paglabas ng footage, may makakaalala sa coat na itinapon ilang araw matapos mawala si Denise. Nakasuot siya ng navy floral na dress at puting sapatos. May ilang posibleng nakakita kay Denise matapos siyang mawala pero walang nakumpirma. Sa isang pagkakataon, inakala ng ama ni Denise na nakita niya ito sa isang hintuan ng bus habang dumadaan siya. Ngunit pagbalik niya para tingnan, wala na ang babae. Walang security camera sa paligid na pwedeng tingnan. Iniulat ng pulisya na walang palatandaan ng buhay mula nang nawala si Denise. Wala siyang telepono o laptop nang mawala siya, at walang anumang digital o pinansyal na bakas tungkol sa kanya. Umaasa pa rin ang pamilya niya na siya ay kusang umalis kahit mukhang hindi niya ugali iyon. Nakiusap sila na kung ayaw niyang umuwi, mag-iwan man lang siya ng sulat para malaman nilang ligtas siya. Si Denise ay 5 talampakan at 5 pulgada ang taas, payat, may mahabang blondeng buhok at asul na mata. Sino mang may impormasyon tungkol sa kaso ay maaring tumawag sa 100 at banggitin ang reference number na 5-222-18-6376 o gamitin ang online portal ng pulisya para magbahagi ng impormasyon. Numero 4. Si Renzo Bullhead, estudyante na United Tribes Technical College, ay nasa bahay para sa spring break nang bigla siyang mawala. May iniwang palatandaan kung ano ang posibleng nangyari sa kanya. 20 taong gulang si Renzo nang mawala siya. Miyembro siya ng Standing Rock Sioux at lumaki sa McLaughlin, South Dakota. Pagkatapos mag-aral, nag-enroll si Renzo sa United Tribes Technical College sa North Dakota para sa welding. Sabi ng pamilya niya, wala namang problema sa pag-aaral o personal niyang buhay. Lumipat siya sa Bismarck para mag-aral, tapos pumalik ng McLaughlin ng spring break. Sinabi ng kanyang ina sa media na hindi nag-party si Renzo sa loob ng linggong iyon. Sa halip ay nag-enjoy siya sa mga lutong bahay na pagkain at naglaan ng oras kasama ang kanyang pamilya. Noong Marso 16, dinala ng ina ni Renzo siya sa dorm para mag-iwan ng gamit, saka pumayag na ihatid siya papunta sa mga kaibigan sa Mandan. Matagal nang kilala ni Renzo ang mga iyon, pero nag-aalala pa rin ang nanay niya tungkol sa kanila. Hindi sila mga estudyante tulad ng kanyang anak at may pangamba siya baka mapasama si Renzo sa gulo dahil sa kanila. Paghatid sa kanya, tiniyak ng mga kaibigan ni Renzo sa ina niya na wala silang gagawing delikado. Hindi tiyak ang ginawa nila, pero isang gabi, na-stuck ang lokasyon ni Renzo sa Snapchat sa tulay ng tren sa pagitan ng Mandan at Bismarck. Magdamag iton hindi gagalaw doon. Sa una, di napansin ng pamilya ni Renzo ang mali. Pero nang di siya pumasok sa klase, naging malinaw na may nangyari sa kanya. Ang mapa ng Snapchat ang tumukoy sa tulay ng Rilas at may CCTV footage mula sa iba't ibang anggulo. Sinuri ng pulisya ang mahigit 70 oras na footage. Makikita sa larawan si Renzo na naglalakad mag-isa sa Rilas. Naniwala ang pamilya niya na nagmemensahe siya sa nobya sa Snapchat habang nakatingin sa telepono sa oras ng kuhanan ng larawan. Ibinigay sa pulisya ang mga mensahe mula sa Snapchat. 20 minuto matapos makuhanan si Renzo na dumaraan sa kanlurang bahagi ng tulay, may napansin na kakaiba sa kamera ng East Waterway. Mahirap makita ng malinaw ang kuha, pero sa malayo parang may nahulog sa tubig. Nakuha sa kamera ang pagtilamsik ng tubig pero hindi ang dahilan nito.
Hindi naniniwala pamilya ni Renzo na sinadya niyang pumasok sa tubig pero posibleng nahulog lang siya. Hindi naniniwala ang ina ni Renzo na tiyak na pumasok siya sa tubig na iyon. Sinabi niya sa media na posibleng isda ang sanhi ng pagtilamsik ng tubig. Hinagilap ng pulis at voluntaryo ang paligid ng ilog, pati pinagmulan ng pagtilamsik. Isang teorya na nahila si Renzo palabas ng ilog at nagdala sila ng mga asong pang-amoy para matunton ang anumang bakas ng amoy. May paghahanap din sa ilalim ng tubig. Dahil sa konstruksyon ng tulay, ilang bahagi ay hindi mapasok ng ilang buwan matapos mawala si Renzo at nang nasuri na wala ring natagpuan. Mahigit isang taon nang nawawala si Renzo na may itim na buhok at kayumanging mata. Huling nakita si Renzo na nakaitim at abong plaid na pajama pants, itim na sweatshirt at itim na puffer jacket. Ang sinumang may impormasyon tungkol sa kasong ito ay maaring magpadala ng tips sa pamamagitan ng pag-text sa 847-41-1 o pagtawag sa 1-833-60-2065. Numero 3. Noong Nobyembre ng 2001, si Raymond Scott ay nawala ng walang bakas sa kakaibang mga pangyayari. Pagkalipas ng mahigit 10 taon, naglabas ang pulisya ng CCTV footage ng isang lalaking pinaniniwalaan nilang makalulutas sa misteryo. Huling nakita si Raymond noong Nobyembre 16, 2001. May ginagaga siyang pagkukumpuni para sa kapatid niya sa Harrow, London. Umalis siya ng bahay sakay ng kanyang puting Ford Transit van na may plaka na D300 at 46 DPR. Ito na ang huling pagkakataon na may makakakita sa nawawalang lalaking ito. Iniwan ni Raymond ang kanyang asawa, 4 na anak at 2 kapatid na lalaki. Hindi gawain ni Raymond ang biglang mawala kaya agad siyang inireport ng pamilya sa pulis. Kasama sa investigasyon ng pulisya ang paghanap sa mga kalapit na lawa at masukal na lugar. Sabi ng pulisya, walang natanggap na tip tungkol doon, pero malapit ang mga lugar na iyon sa bahay ni Raymond. Makalipas ang kaunting panahon, natagpuan ang van ni Raymond at ito ay kinuha ng mga kabataan para lang ipang-ikot-ikot at pagkatapos ay iniwan na lang. Agad na pagtanto ng pulisya na walang kinalaman ang mga kabataan, ngunit ang ginawa nila ay nakasagabal sa kaso. Walang paraan para malaman kung ano ang kalagayan ng van nang ito ay iniwan at kung si Raymond nga ba ang nagmaneho nito papunta sa lugar kung saan ito natagpuan ng mga kabataan. Alam nila kung saan natagpuan ang van. Sinabi nila sa pulis na kinuha nila ito sa Field End Road sa Eastcote. Kinumpirma rin ito ng traffic warden. Kinala ang pulis na nasa service road sa likod ng mga tindahan ang van mula nang mawala si Raymond. Hindi pa rin alam kung saan pupunta si Raymond matapos umalis sa bahay ng kapatid niya. Sabi ng mga kamag-anak, posibleng maglilinis siya ng hardin sa Hillington o Harrow. Self-employed siya at iba-iba ang trabaho kaya mahirap matukoy ang schedule niya. Nanawagan ang pulisya na dumantar ang sinumang umupa kay Raymond. Ilang buwan matapos siyang mawala, nakatanggap ang pamilya ng nakakabahalang pahiwatig tungkol sa kaso. Noong umaga ng Abril 28, 2002, may tumawag sa nakatatandang kapatid ni Raymond mula sa payphone at tinawag niya itong nakakatakot. Ang tumawag ay nagsabing, "Huli ka na o ikaw na ang susunod." Ang payphone ay nasa South Harrow Tube Station. Ito ay isang lugar na may mga CCTV camera. Sa ngayon, wala pang nakitang bakas ni Raymond o paliwanag kung ano ang maaaring nangyari sa kanya sa mga CCTV footage. Maging ang mga footage ng kanyang van ay hindi rin natagpuan. Mas kapaki-pakinabang ang footage mula sa istasyon ng tren. Ipinakita ng footage ang lalaking naka-dark jacket at sombrero na umaakyat sa hagdan patungong platform at nawala sa camera. Ito ang pinaniniwala ang tumawag ayon sa pulisya. Matagal na hiningi ng kapatid ni Raymond sa pulisya na ilabas ang footage at noong 2014 lang ito natupad. Lumabas ang kaso ni Raymond sa Crime Watch at ipinakita ang CCTV footage. Sa ngayon, £20,000 na ang gantimpala para sa impormasyon na hahantong sa pag-aresto at pag-usig ng responsabal. At kumpiyansa na ang pulisya na may naganap na krimen.
Sa kabila ng panawagan, hindi pa rin kilala ang lalaki at nawawala pa rin si Raymond. Si Raymond ay 5 talampakan, 7 pulgada ang taas at payat nang siya ay mawala. May tattoo siyang Ray sa kaliwang kamay at nagsusuot ng parisukat na salamin. Pwedeng tumawag sa Crime Stoppers sa 0800-555-111 ang may impormasyon. Numero 2. Huling nakita si Rosemary Harry noong ika-28 ng Enero 2006. Sa mga buwang lumipas mula nang mawala siya, kaunti lang ang palatandaan sa kaso at patuloy naghahanap ng sagot ang pamilya at kaibigan niya. Si Rosemary ay isang katutubo na nakatira sa Duncan, British Columbia nung siya ay nawala. Pinagdadaanan niya noon ang proseso ng pagpapabuti ng kanyang buhay at kamakailan lang ay lumipat siya sa isang apartment kasama ang kanyang matalik na kaibigan. Nung huli siyang nakita, inihatid siya ng kasama niya sa bahay sa downtown Duncan para makipagkita sa social worker. Masigasig siyang dumadalo sa mga pagpupulo at hindi naiiba ang pagkakataong ito. Dumating siya sa pagpupulong ng maayos. Sabi ng kasama niya sa bahay, tatawagan daw siya pagkatapos para sunduin pero hindi na tumawad. Hindi na nakauwi si Rosemary kaya agad napansin ng kanyang pamilya at kaibigan ang kakaiba. Ang 34 na taong gulang ay baging nagpo-post at nag-upload ng maraming video sa TikTok araw-araw. Pero mula nang mawala siya, kuminto ang kanyang social media activity. Ang kanyang pagkawala ay labis na hindi pangkaraniwan para sa kanya. Sabi ng pamilya at kaibigan niya, siya ay masayahin, palakaibigan at matulungin nang huli siyang makita. Matapos ang ilang araw na walang balita, napansin ng pamilya ni Rosemary na may mali. Iniulat siyang nawawala noong Pebrero 4. Agad na nagsimulang maghanap ang mga kaibigan at pamilya at nagprint sila ng mga flyers para ipamigay sa mga lugar kung saan siya huling nakita. Naghahanap ng sinumang maaaring may alam kung ano ang nangyari matapos siyang umalis sa kanyang pagpupulong. Kabilang sa investigasyon ng pulisya ang pag-interview ng ilan at pagdala ng search and rescue teams para makahanap ng anumang bakas ni Rosemary. Isinagawa ang malawakang paghahanap at Swift Water Rescue Unit 2 linggo matapos siyang mawala. Nanggangalap din ng CCTV footage ang pulisya sa lugar. 1 buwan matapos siyang mawala, naglabas ang pulisya ng larawan mula sa CCTV footage na nagpapakita sa nawawalang babae. Hindi inilabas ang petsa at lokasyon ng larawan, pero makikita sa imahe ang jacket na sinasabing suot ni Rosemary nung siya ay nawala. Sa kasamaang palad, tila mula sa mga nakalap na impormasyon ang makakapapaliwanag kung ano ang nangyari kay Rosemary matapos niyang umalis sa kanyang appointment. Sabi ng mga kaibigan at social worker ni Rosemary, ang pitaka at telepono niya ay nasa pulisya, pero hindi sinabi kung paano ito nakuha. Kakaunti pa lang ang impormasyon sa kaso ng nawawalang tao, ngunit umaasa pa rin ang pamilya at kaibigan ni Rosemary na makauwi siya. Inilarawan siyang katutubo, 5 talampakan ang taas at 141 libra ang timbang. Meron siyang kayumangging mga mata at itim na buhok na kadalasan pinapakulayan ng blonde o pula at sinumang may impormasyon tungkol sa kaso ay maaaring makipag-ugnayan sa North Katchewan Duncan RCMP sa 25-7-5-5-2-2. Numero 1. Ang pagkawala ni Connie Royce ay kabilang sa pinakamatandang kaso ng nawawala na may malinaw na CCTV footage. Nawala si Connie noong 1990 at ang mga larawan niya na palabas ng bar habang natitisod ay nagpapakita ng kanyang huling kumpirmadong kinaroroonan. Nag-enjoy siya sa gabi kasama ang 2 kaibigan bago siya mawala. Siya ay 24 na taong gulang na diborsyadong estudyante at nakatira sa Madison Heights, Michigan kasama ang mga magulang niya. Matapos ang diborsyo, nagkaroon siya ng maikling relasyon pero naghiwalay sila matapos ang isang away na nauwi sa pulis. Noon huling bahagi ng Mayo, nakilala ni Connie ang isang lalaking nagngangalang Greg at nagkaigihan sila. Nagplano silang lumabas noong Hunyo 1 ng gabi. Pagdating ni Connie sa apartment ni Greg, nadatnan niya ron ang kaibigan ni Greg na si Brad. Nagpasya silang pumunta sa Hayloft Bar at dumating ng 10:00 ng gabi. Ang Hayloft ay isa sa ilang bar na may CCTV. Sakop ng mga kamera ang pasukan at labasan at malinaw na itala ang pagdating na Connie, Greg at Brad. Uminom na sila bago dumating at nagpatuloy pa sa loob. Walang nakapansin ng kakaiba sa grupo sa bar.
Isang oras pagkarating, pumunta si Greg sa banyo. Sinabi ni Connie kay Brad na kailangan niyang umalis at agad siyang umalis. Bitbit niya sa kanyang mga kamay ang kanyang mataas na takong na sapatos pero iniwan niya ang kanyang bag. Nakuhanan sa video si Connie na umalis ng gusali at sa isang bahagi ay natisod siya at napasandal sa pader sa tabi ng gusali pero parang binalewala lang niya ito at nagpatuloy sa paglalakad palabas ng frame. Mukhang lasing siya nung oras na yon at uminom ng hindi bababa sa 4 na baso. Pagbalik ni Greg, tinanong ng dalawang lalaki ang staff tungkol kay Connie. Kinumpirma nilang umalis na siya pero di alam kung saan pumunta. Akala ang mga lalaki babalik siya para sa bag kaya naghintay sila. Pero pagsara ng bar, hindi pa rin nagpakita si Connie. Pag-uwi ni Greg, nakita niyang andun pa rin kotse ni Connie sa labas. Hindi na siya nakabalik. Nang hindi umuwi si Connie, iniulat siyang nawawala sa awtoridad. Nung una, mga lalaking kasama ni Connie ang pinaghinalaang suspect pero lumabas sa footage na hindi na nila siya kasama nang umalis si Connie at naghintay pa sila ng ilang oras bago umalis. Pinaniniwalaang may naglagay ng kung ano sa inumin ni Connie sa bar at inatake siya pag-alis, ngunit hindi natukoy ng pulisya ang sinuman sa security footage. Inimbestigahan ang dati niyang asawa at dating kasintahan, ngunit pareho silang may alibay. Matapos maging laman ng balita ang pagkawala niya, may mga manggagawa mula sa isang kalapit na pizza place na nag-ulat ng posibleng pagkakita sa kanya. May babaeng tugma sa deskripsyon ni Connie na nakita gamit ang payphone bandang 11:15 ng gabi. Isang blok lang mula sa bar ang tedponyo. May nakita ring kotse na modelong huling bahagi ng dekada 70 sa malapit. Pero di tiyak kung konektado ito sa pagkawala. Posible rin na aksidente si Connie. Ang Ilog Clinton ay dumadaloy hindi kalayuan mula sa lugar kung saan huling nakita si Connie. Nahanap ang mga dive team sa mga kalapit na anyong tubig, ngunit wala silang natagpuang anumang palatandaan. Lumipas na ang 35 taon, pero wala pa ring natatagpuang anumang bakas ni Connie. Muling inimbestigahan ang kaso bilang cold case at ininterview ulit ang lahat ng sangkot, pero walang bagong balita. Si Connie ay may taas na 5 talampakan at 3 pulgada at may timbang na 120 libra nung siya ay nawala. Nakaitim siyang sleeveless mini dress na may paldang bulaklakit. May tattoo siyang bubuyog sa pulsuhan at 2 pangalan at 1 puso sa kanang balikat. May pag-itan ang kanyang mga ngipin sa harap. Kung may impormasyon sa kasong ito, makipag-ugnayan sa Macomb County Sheriff's Detective Bureau sa 586-3079-358. Maraming salamat sa panonood mga kaibigan. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, siguraduhin pindutin ang like button. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell para updated kayo sa uploads namin. Ako si Top 5 Unknowns. Magkita tayo sa susunod.